Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Kumusta na po kayo? Ayan. So, matagal-tagal na rin na medyo hindi nyo ako nakita sa camera ng ganito lalong-lalo na dito sa ating whiteboard. Ayan. So, ngayong araw, ang topic natin ay tungkol sa kung magkano na ba yung kikitain natin sa paitloging manok sa ganitong panahon na pasukan na. Ayan. So, start tayo sigurong magkwenta sa isang 1,000 heads capacity. Ayan. So, tara po dito at kayo ay tignan natin at i-discuss. Ayan. So, assuming na meron tayong 1,000 heads na manok, ang kakainin po niyan ay nasa 115 kilos. Yan, 115 kilos per day. Yan. Kasi nga po, 115 grams ang kakainin ng isang manok, lalo na kapag ito ay low man na strain. Kapag 110 naman, dekalb po yun. So, 110 kg per day. So, ito po, low man breed, ito po, dekalb. Yan. So, 110 at saka 115 kilos daily yung kakainin ng 1,000 heads na manok. Ayan. So, assuming na yung production natin ay nasa 90%, so, ano yan? 900 eggs daily po yan per day. 900 eggs. Kapag yung 900 pieces na itlog naman ay kinonvert natin sa tray, lalabas po na, i-divide po natin yan ng 30. So, ang lalabas po niyan, 30 na tray. Yan, 900 divided by 30 equals 30 na tray. Ngayon naman, sakaling yung production natin, ang presyo pala ngayon ang updated price ng itlog ngayon, as of today, July 21, 2025, ang small, wholesale po ito, nasa 210. Ang medium, nasa 220. Ang large, nasa 230. Ang XL, nasa 250. Ang jumbo, nasa 270. So, yan po yung presyo. Wholesale po, wholesale. As of July 21, 2025. Yan po. So, wala na po yung murang presyo noong mga nakaraang buwan dahil yun po yung panahon ng bakasyon. And then, isa rin pong faktor kaya tumataas yung presyo ng itlog natin ngayon bukod sa pasukan na. Siyempre, tag-ulan na po. Yung mga nagro-rolling, hihinto na po sila sa pag-ikot. Wala na yung mga nagro-rolling ngayon dahil tag-ulan na, mababasa yung itlog. So, umiiwas na rin sila sa mga ganon. And then, dahil nga sa tag-ulan, ang madaling iluto ngayon, yung itlog. So, kahit na basa yung kahoy, kumuha ka lang ng papel, yung mga papel na hindi na natin ginagamit, mga newspaper, ay makakaluto tayo ng itlog. So, yun yung mabilis na maihain ngayong panahon ng tag-ulan. So, yan po yung presyo. Ngayon, kukunin lang natin yung presyo ng medium, 220 pesos. Kunin natin yung average. So, 220 tayo mag-base sa presyo ng medium. Pero sa reality, parang ako po, yung manok ko ay more than 1 year na, yung iba ay more than 2 years na nangingitlog. Ang production po namin, ang size na lumalabas, puro large na po, large XL jumbo. So, andito na po kami sa presyong 230 ngayon.
250 at saka 270. Ayan. Ang mga, alam nyo naman po na kapag ang manok ay bata, kadalasan ng kanilang ilalabas ay mga small sizes. Kung di siya piwi, after ng piwi, extra small, and then magiging small. Kaya lang kapag yung mga manok natin ay may edad na, malalaki na po yung kanilang iniitlog. Yan. So, kaya nga po nung bakasyon, ang kagandahan rin, nung tumama yung bakasyon, mura yung mga small, XS, piwi. Kaya lang, luckily, wala naman tayong ganun. Kaya hindi po tayo gaanong naapektuhan. Kasi nga po, yung manok natin may edad na. Yung mga napoproduce natin, konting-konti na lang na medium, and then more on large, karamihan ng ay large, XL, tapos jumbo. So, hindi po tayo naapektuhan. Kasi nga, nung bakasyon, yung small umabot ng 150. Yung medium umabot ng 170, 160. Yung small mo nga, naging 140 pa. Pero si large nung bakasyon, 225, 220 ganyan. 210 yung pinakamura. So, hindi po tayo naapektuhan. Ayan. So, balik po tayo dito. So, yung 30 tray natin, sa 90% na lang po, anong tawag dito? Yung hindi ko na po, conservative po yung, kinuha kong, 90%. Kasi, pag maayos naman yung alaga natin, kondisyon yung mga manok, nagna 96, 97 po yan. Lalo na kapag konti lang yung alaga natin. Pero dito lang po natin siya kinompute sa 90%. So yung 90% ng 1,000 heads ay 900. I-divide natin siya sa 30 kasi nga ang isang tray ay 30 pieces. So lalabas po na meron tayong 30 na tray araw-araw na mapupulot. Ngayon, yung 30 tray na yan na mapupulot natin, isipin na lang natin na kunwari, average size niyan, medium. So, imumultiply po natin yan sa 220 pesos. Yan. So, 6 and then 6. 6,600 pesos po yung pagbebentahan natin ng ating itlog daily. Ngayon naman po, sakali lang na ang feeds natin ay nasa 1,500 pesos per sako. Yan, per sack. 1,500. 50 kilos po yan, 50 kilos. So, lumalabas po na 30 pesos per kilo ang isang kilo ng feeds natin. 30 pesos per kilo. Kapag tag 1.5 yung feeds ninyo. So, kung 30 kilos, 30 pesos per kilo, ang kakainin nila ay 115 kilos. So, 115 times 30. So, 0, 15, carry 1, 4, 3. Yan. So, ang kakainin po nila, 3,450 pesos yung kanilang kakainin. Ang pinagbentahan po natin ay 6,600. So, ibabawas po natin dito. So, lumalabas po na meron po tayong 2,150 pesos na kinita sa isang araw. Yung 2,150 po dyan, naalis na po yung kinain ng mga manok natin. Ayan. So, screenshot nyo na lang po. Anytime naman, pwede yung i-ano yung video. Ayan, i-delete ko na. So, meron tayong 2,150 na kinita daily. Ngayon, si 2,150 naman, imumultiply natin siya sa 30 days. Ayan. So, 0, 2,150 yan, 0, 15, carry 1, 4. Ayan. Tama ba? Ulitin natin Ulitin natin. 0, 3 times 0 equals 0. 3 times 15 ay 15. Carry 1. 3 times 1, 3. Plus 1, 4. 3 times 2, 6. So, meron tayong 64,500. Tama ba? Ayan, tama. 6,500
64,500 yung monthly na kikitain natin. Ngayon, syempre, disclaimer, wala dyan yung vitamins natin, yung sweldo ng tao natin, ano pa ba, yung kuryente, tubig. Ayan. So, alisin na lang natin. Take note po 1,000 heads lang. Ang kayang alagaan ng isang tao ay 5,000. So, alisin na lang po natin yung 14,500 pesos. So, meron po tayong 50,000 na net income. 50,000 monthly. So, kung 50,000, tatagal tong mataas ang presyo from July, August, September, October, November, December, January, February, March. So, meron tayong 9 months. 9 months na ganun. So, na 50,000, 450,000 na po yun. And then, pagdating naman ng April, bababa ng konti, depende sa law of supply and demand. So, bababa ng konti, mababawasan ng konti yung ating kita. Pagdating ng April, May, mababawasan ulit. And then, pagdating na naman ng June, tataas na naman. So, tayo, lalong-lalo na po yung mga nakasubok na, alam na po natin yung cycle ng ating pag-aalaga ng paitlogin. Ngayon, sa mga newbie naman, talagang ganun po yung cycle natin. Yung may mga pinanghihinaan ng loob kapag bumagsak yung presyo, lalong-lalo na kapag medyo bago yung kanilang RTL, parang nasisiraan sila ng loob kapag sobrang baba ng presyo. Pero sa atin naman, once na naitawid natin, ganun pala yun. So ako nga, actually, sabi ko nga po sa inyo palagi sa vlog, hindi po puno yung housing natin na pang 30,000 na layers. Hindi po napupuno yung cages ko ng paitloging manok. Hanggang 15 to 20,000 lang po tayo. May palagi pong bakante na isa, kung hindi isa, dalawa. Pero lately, lalo na po ngayon, wala pong mabiling sisiw. Siyempre, kapag walang mabiling sisiw, matumal yung pag-load natin ng sisiw para gawing RTL. Kaya nga po, ang available natin ngayon ay November 30 na po yung available natin. Yan po yung open for booking. Yan. So, wala po tayong yung bago po niyan, October 3. Kaso sold out na po. After ng October 3, wala na pong sumunod, November 3 na. So sabi ko, sayang din yung kikitain. So punuin na lang natin. Total, katagal na rin tayo sa ganito. Talagang kung mura yung presyo ng itlog, panindigan na lang natin. Talagang tanggapin na lang natin. Total, alam naman natin yung cycle. Tatawid din yan after ng bakasyon, tataas na naman. So kahit na anong pagkwenta natin ay talagang kikita naman po tayo. And then mamaya sa susunod na video, bibigyan ko po kayo ng magandang pagkwenta na naman kung paano tayo kikita sa paitloging manok. Ayan, so yun po, ganun po yung ginawa natin ngayon. So yung 1,000 heads natin, kapag ganitong presyo, 220 pesos ang medium, meron po tayong 50,000 na kikitain monthly. And then yung puhunan naman ng 1,000 heads na yan, kapag kayo ay mag-umpisa from scratch, ibig sabihin wala po kayong housing, wala po kayong battery cages. Yung iba kasi na nag-uumpisa, meron ng mga existing na old piggery houses. So, kino-convert na lang po yun. Pero kapag tayo naman ay mag-uumpisa at gagawa tayo ng housing na mga design natin, mamumuhunan po tayo ng 1,000 pesos to 1,100 pesos per bird. So, ibig sabihin po niyan, yung 1,000, mamumuhunan na rin po tayo dyan ng mga 1,000,000. So, 1,000,000 from gagawa tayo ng housing, battery cages, bibili, tsaka RTL, kasama na rin yung feeds na kanilang kakainin hanggang sa sila ay mag-feed. So yan po yung puhunan natin, 1,000 to 1,100 per bird. So kung 1,000, 1,000,000. Kung 1,1,
1.1 million. Bakit ganon? Kasi po minsan, tayo na rin yung gumagawa ng mga housing natin. Tinuturo ko naman po yan sa ating vlog, yung mga sukat. Para kayo mismo, pwede nyo nang pagawa yan. Kasi po, kapag papagawa nyo sa akin, syempre kahit papano, may kikitain din tayo dun sa housing. Talagang ganyan, di ba? Kaya lang, ang problema, kapag malalayo po kayo sa akin, hindi ko po kayo mapuntahan para gawan ng housing. So, kaya tinuturo na po natin sa vlog natin. Hanapin nyo lang po yung mga iba't ibang sukat ng housing na naka-upload dyan sa ating YouTube channel. So, ganun po yan. So, kapag tinamaan natin ng 50,000 sa 10 buwan, 500,000 na. And then yung remaining, sabihin nyo na medyo babaan ng konti. So, makukompute nyo na po kung kailan yung ROI. And then by the following cycle, sa second cycle nyo, malit na po yung pakakawalan yung pera kasi meron na kayong housing at saka battery cages. So, ang bibili nyo na lang, RTL at saka yung feeds na kakainin nila, mga gamot, hanggang sa sila ay mangitlog ng pig. So, ganun po. Ayan. So, I hope na nabigyan ko na naman kayo ng idea regarding sa ating topic for today. Ayan, medyo binabagyo po tayo. Dito po sa amin, binabaha. Kaya, andito lang tayo ngayon. Hindi tayo pumunta sa farm. At total secure naman yung mga manok natin. Doon sa mga umorder ng RTL natin na pang August 6, ay next week, asahan nyo po na start na po tayo sa pag-deliver. And then susunod yung pang August 26 natin. And then susunod yung pang October 3. And then yung November 30, medyo, sabihin ko po sa inyo yung totoo, nag-uunahan na po sila na makapag-avail. May mga nag-partial na po kasi nga po ayaw nilang mawalan ng slot. So parang kahapon, kausap po si Sir Leo Tidalgo dyan sa San Quintin. Nagpabook na po sila ng 1,500 heads. Ayan. So, doon po sa mga naman dyan, sila Ma'am Eli Kalika ng Zambales, gusto ring magpabook ng 2016 heads. Ayan po. So, thank you po, thank you. Kita-kita po muli tayo sa mga susunod nating vlog. Thank you very much po. God bless.